Big time, live na live tayo ngayon dito sa isang barangay ng Santa Barbara, kung saan itong barangay Dalonge, na kung saan ito yung flood prone areas dito sa bayan ng Santa Barbara. Sa Santa Barbara kasi may 29 na barangay at 15 dito, no, Bombo Frami ang flood prone barangay. Ngunit ngayon ay nananatiling merong 3 na lang ang natitirang may tubig baha sa kanilang mga area. Kabilang nga dito ang Sungkil, Dalonge at itong Alibago. So ngayon ay nandito tayo sa Dalonge. Binisita natin itong area ng Barangay Dalonge, at sa mga oras na ito kasama natin, makakapanayam natin live ang kapitan, no, si Kap Angelito Tamayo ng Barangay Dalonge. Kamustahin natin yung sitwasyon, lalong-lalo na nung nakaraang mga mataas ang Sinukalan River at syempre dito din sa kanilang lugar. Magandang umaga, Kap. Live tayo napapakinggan sa ating programang Bombo Hanay Big Time. Bago lahat, Kap, pagbati muna sa ating viewers and listeners, at nasa linya natin si Bombo Frami Sabado. Isang mapagpalang umaga sa mga lahat ng nakikinig at nanonood ng FB Live. Good morning sa inyong lahat. Ayun, Kap, kamustahin lang natin yung sitwasyon ngayon dito sa inyong barangay. For now, medyo humuhupa na rin yung baha. Pero yung mga nakarang araw, siyempre matindi yung epekto sa bawat pamilya, sa bawat tahanan at sa bawat kabuhayan ng aking mga kabarangay. Yes. Kap, pwedeng malaman ilang zone at ilang sitio ang meron ang ating barangay, at ilan na ngayon itong nananatili pa rin sa baha? May sa aming barangay, sa Barangay Dalonge, Santa Barbara, mayroon kaming 3 zone at saka mayroon kaming 6 na sitio. Ang pinaka apektado ay yung zone 2 at saka zone 3. So nandun din yung 4 na sitio na parang ganito din sa kinaroroonan natin, na mas malalim pa kasi merong hanggang dibdib, dito hanggang sa gitna ng tiyan, dibdib. Doon kila Kagawad Bento Villa na lumikas yung kanyang mga kapitbahay dahil sa lalim ng tubig baha. Speaking of paglikas, Kap, ilan po yung lumikas lalo na kasagsagan ng bagyo at tuloy-tuloy na ulan, at ngayon ilan na pong nananatili sa Barangay Falcon? Meron kaming 7 families, consist of 23 individuals yon. So may mga senior citizens tayo, may mga bata. Ngayon nandun pa rin naman sila, pero yung mga iba umaga pa lang umaalis kasi kailangan maghanap buhay, kailangan magtrabaho. Sa kanilang pag-stay doon sa barangay hall, kami-kami na rin ang nagtutulungan para mapakain yung aming mga evacuees. Hindi naman namin hinihiling na may mga tumulong pa. Kaya pa namin sa aming barangay. Yes. Nakita din natin, Kap, itong mga palayan ng mga kabarangay talagang naging nagmistulang lawan na. Parang ano na siya, parang dagat. Sa aking mga kabarangay na umiyak ngayon dahil nagtanim sila ng palay, pero siyempre totally devastated talaga. Talagang sirang-sira. Wala nang mapakinabangan after nitong baha na to. Hindi na alam kung saan kukunin ang pangkabuhayan. Lubog na lubog talaga sa baha. Yes, Kap, dahil dineklarang state of calamity ang Santa Barbara na po, kamusta po yung tulong na binibigay na din ng LGU natin? So far, para sa amin, malaking tulong yung pag-declare ng state of calamity, kasi nga ang kada barangay, bawat barangay ay pwede nang ilabas, i-withdraw yung aming 30% quick response. Yun yung aming calamity fund, na kung saan pwede na kaming bumili ng mga bigas, pantustos sa aming mga kabarangay, mga dilata. Pero before pa i-declare ang state of calamity, nagtulong-tulong na kami, namigay na kami kada pamilya. May 5 kong kagawad na sumama doon sa aking pakiusap na ang honorarium ng September, October, November ay ibili muna ng mga relief goods para sa aming kabarangay. Yes. So, Kap, kapag tuloy-tuloy itong buhos ng ulan or pagtaas pa ng sinukalan, gaano kataas pa ang magiging epekto nitong barangay po niyo? Ay mas lalong delikado. Baka mamaya talagang yung epekto nito
sa kabuhayan, nandyan na. Walang toda, walang pasada, walang may sasakay. Sa pagsasaka naman, anong sasakahin nila? Wala. Sa construction naman, tigil. Siyempre, walang ipapalitada, umuulan, walang bubusan. So halos lahat kami, pati mga housewife dyan, mga nanay na nasa bahay, anong iluluto, wala na rin. Kasi siyempre, nandun yung mga anak nila na nag-aaral, tag-ulan, laging gutom ang mga yan, wala nang maihain. So talagang grabe ang magiging epekto nito para sa lahat. Kapag bumaba naman itong level na itong barangay ninyo, gaano katagal na mag-subside ang tubig? It takes about a week or mahigit pa. Sabihin na natin 10 days kung magsusubside. Kasi hanggat malalim ang Sinukalan, sa likod lang nito Sinukalan River. Magkarugtong ang Marusay River. Kaya itong dalawang barangay na to, ang Barangay Sungkil at Barangay Dalongge, pagdating na ng tag-ulan, mistulang kami ay dagat na. Nagiging water world na. Bobo Prami, baka meron kayong katanungan kay Kapitan Angelito Tamayo. Yes, at magandang umaga po sa inyo, Kapitan, and of course, a former councilor ng bayan ng Santa Barbara. And siguro, councilor, ang tao ko kasi na-interview na rin natin yan. Councilor, Kapitan, bilang matagal na rin pong opisyalis po na natin pong ating bayan, ano po ba nakikita po natin na magiging solusyon na kahit man po maibsan kahit papaano ang naranasan po ng mga pagbaha? Kasi every time po na pag-ulan na, unang pangalan po yan na yung nga pong barangay po ninyo na Dalongge po ang siya nga binaba po, councilor. Ano po ba ang nakikita po natin na medyo makakatulong po sa ating problema po dyan na, sir? Yung plano namin noong 2017, kasama ko si yung ating butihing Mayor Carlito Saplan, magkakaroon ng pumping station dito. Naghahanap kami ng lupa noon para maging pumping station. Lahat ng tubig na nandirito sa amin, kasi kami ang pinupunta ng tubig ng Balingaw, Marunong, Payas, parang ilang barangay ang pumupunta dito. Ka-basin kami, may papamp ka agad sa may Sinukalan or either doon sa Marusay. Kasi in between, yung pinapahanap na lupa ni Mayor is in between ng Sungkil at ng Dalongge. Parang mga 1 hektarya or 2 or mahigit pa. Tsaka isa pa, may problema kami sa National Irrigation Administration, yung NIA. Kasi pag tumaas ang tubig sa Sinukalan, mayroon silang steel gate dyan, matagal nang nakatiwangwang. Marami na kaming pakiusap, pinagdarasal na namin na sana asikasuhin, ilang beses na nilang pinuntahan, inspection na sila ng inspection, tinitingnan nila lagi, pero until now, wala pa. Kaya kahit hindi pa matindi yung buhos ng ulan, pag tumaas ang tubig sa Sinukalan, pasok na pasok ka agad doon sa steel gate na sinasabi ko kasi matagal nang sira. Walang sarado, walang bukas. Talagang open na open yun. Yun yung hinihiling namin. Matagal na. Councilor, Kap, hindi po ba pwedeng mag-intervene po dyan ang ating pong LGU, I mean ang SB, ang ating pong mayor para po dun sa problema po dun sa NIA? Matagal na po silang matagal na pong kasama ko si Mayor na nagpa-follow up dyan. Pati head ng staff ng MPDC, pinuntan na rin namin yan. Pati sa MDR, gumagawa kami ng request niyan. Parang yearly na lang nare-request namin, pero wala rin talagang nangyayari. So hindi namin alam kung saan na kami hihingi ng tulong, magpapasa ng resolusyon. Hindi namin alam kung saang ahensya. Yes. And Councilor Kap, binanggit nyo kanina na ito nga pong kalagayan po ating pong mga kababayan po dyan po sa Dalongge na talagang walang trabaho at walang pong pagkakakitaan. Yung tulong po ba ay sumasapat para po sa inyo dyan? May pati sa national government, meron rin po bang mga naipadala po kayo at naipamahagi po sa ipong mga residenteng apektado po ng nasa ipong pagbapo dyan sa tipong lugar po, Kap, Councilor? Sa amin, nakapagbigay na kami barangay. Pero hindi pa yun yung aming quick response kasi kakadeclare lang ng state of calamity. Dumiskarte kami, kasama kong aking mga kagawad, barangay council, dumiskarte kami para
kada pamilya mabigyan ng 3 kilong bigas, magkaroon ng kunting dilata, tsaka siyempre magsasabaw, may noodles, kape. Yun po yung galing din sa amin, pero hindi pa yung galing sa barangay. Sabi ko nga, siguro may inilalaan ang national government sa amin or ang provincial government. Alright. Kasi hanggang ngayon, wala pa. Maraming salamat po, Isa pa pala. Councilor. Yes. Tagapagbigay si Congressman Rachel Arenas ng 200 pack ng relief goods na binigay na namin sa mga tao direkta. At kahapon nagpunta si Vice Mayor Bobby Barberan dito, nagbigay din ng pwede naming ipandagdag, ipantustos na naman ng 8 sakong bigas, yung 25 kilos. Alright. And with that, maraming salamat po, Councilor. Kap, balik ko kay Bombo Oliver yung linya. Bombo Oliver. Ayan, so Bombo Prami, no? Kap, kanda lang natin mensahe sa ating mga kabarangay, lalo pat tuloy-tuloy ang pag-ulan at ano pa yung mga dapat nilang gawin. At ang mga evacuation center ba natin, Kap, bukas para sa kanila? Bukas yung ating evacuation center, meron tayo sa Barangay Hall, meron tayo sa Dalongge Elementary School, meron pang lamantong Dalongge, isang pamilya. Mensahe ko sa ating mga kabarangay, kung pwede, mag-iingat tayo lagi at huwag matigas ang ulo na pag sinabi na kung anong dapat gawin, dapat sumunod na lang muna. Kasi ang iniisip ng Barangay Council is para sa kapakanan ng lahat. Tsaka kung may mabalitaan na may nakatanggap ng ganito, na may relief goods, wag muna silang magsasalita o aawayin kami. Antayin din nila. Open yung bahay namin, lahat kami, na pwede kaming tanungin, pwede kaming puntahan para maklarify. Kasi ang hirap, siyempre may mga tao din na ganito na ang sitwasyon, gumagawa pa ng issue, gumagawa pa ng chismis. Kaya para sa ating lahat, kapakanan ng bawat mamamayan ng Barangay Dalongge ang iniisip namin. Maraming salamat. And Bombo Prami, yan yung live interview natin kay Kap Angelito Tamayo, ang kapitan dito nga sa Barangay Dalongge. At kung makikita natin, no, i-zoom lang natin, no, ipakita lang natin yung area, Bombo Prami, dahil itong areang ito ay talagang basketball court at ito ay lagpas tuhod. So hindi na tayo pwedeng pumunta dyan dahil itong bota natin, Bombo Prami, ay baka malunod na tayo dito. No? Kaya yan yung sitwasyon dito sa Barangay Dalongge. At bukod sa Barangay Dalongge, ang Sungkil, nakita din natin, medyo malapit na dito, no, yung Sungkil, kaya talagang mataas ang tubig. Ganoon din ang mga sakahan nila dito nga sa nasabing Barangay Dalongge at Sungkil at mga kalapit pang barangay ng nasabing mga flood-prone areas. At kanina din nagtungo tayo sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kung saan pinabati nila at binanggit din nila na nagdeklara na sila ng state of calamity noong August 12 pa, alas 3 ng hapon. Matapos nga itong mga itinakdang antas at pasok nga sa qualification na pwede na silang magkaroon ng itong state of calamity, kung saan, no, ayon kay Ma'am Mary Angeline Zulueta, at pinapayagan na itong guideline ng deklarasyon dahil umabot na ng 15% ng kabuang populasyon ang apektado ng kalamidad, kung saan ang buong Santa Barbara, Bombo Prami, ay nasa 92,000 plus ang populasyon ng nasabing bayan, at itong 15% ng nasabing populasyon ay apektado na nga ng pagbaha, kung saan, no, 15 nga dito ang nagkaroon ng pagbaha na barangay, at syempre yung ilan ngayon nakakaranas pa rin, itong 3 barangay nakakaranas pa rin ng pagbaha. Nabanggit natin kanina ang Sungkil, Dalongge at ang Alibago na napawang mga low-lying areas. At samantala, no, 7.70% ang or above or meters above sea level ang taas ng tubig noong nakaraang mga araw, no, dyan sa Sinukalan River, pero ngayon ay medyo bumaba na, nasa 5.8 meters above sea level na, so nasa above normal na ang Sinukalan River sa mga oras na ito. At syempre dito din sa area ng
bayan ng Santa Barbara, maaaring umabot ng isang linggo bago tuluyang humupa ang ilang mga baha sa lugar. Depende din sa bilis ng pagbaba ng tubig sa Sinukalan River at kalapit na creek nito. At syempre, sa ngayon ay nasa kakaunti na lamang no yung mga evacuees na nananatili sa evacuation center. Isa na nga ang barangay Dalonge na kung saan ay nasa 7 pamilya no ayon kay kapitan ang natitira sa kanilang evacuation center sa barangay hall nila. At sa kabuuan ng bayan ng Santa Barbara ay umabot nga sila ng 27 families sa ilang mga barangay na meron ngang mga apektadong mga individual sa kanilang mga nasasakupan. So para sa kaalaman ng ating viewers and listeners, ating pakinggan itong naging panayam natin kay Ma'am Mary Angeline Zulueta, ang DRRM Officer 1 ng Santa Barbara MDRRMO. Yes po, August 12 po ng 3 p.m. nag-declare na po ang Santa Barbara na under state of calamity dahil po ayon po sa guidelines, sa umabot na po tayo ng 15% ng total affected population is pwede na po tayong mag-declare. Meron po tayong 29 barangay dito po sa Santa Barbara. Nung kasagsagan po ng ating bagyo, meron po tayong 15 na flooded barangay, pero ngayong araw po 3 flooded barangay na lang po yung natitira. Yung 3 flooded barangay po, syempre andyan po yung barangay Sungkil, barangay Dalonge at Alibago po. Yun po yung mga low-lying barangays po talaga natin na talagang binabaha. Yes po, nung kasagsagan po mataas po yung tubig natin, nasa 7.70 meter above sea level. Meron po tayong 4 na barangay na merong evacuees sa barangay Dalonge, barangay Alibago, barangay Matik-Matik at barangay Sapang. Dati po meron po tayong reported 27 families sa 4 na barangay na po yun. Ngayon po, 5 families na lang po yung natitira sa may barangay Dalonge na lang. So sa ngayon, kamusta na yung level ng tubig natin? Sa ngayon po, nasa below normal na po yung water level po ng Sinukalan, nasa 5.8 meter above sea level. Pero syempre po, hindi pa rin po tayo nagpapakampante kasi po patuloy pa rin po yung pag-ulan po natin. Kaya po, in-expect pa rin po namin na pwede pa po magbago yan anytime. Pinakamatagal po talaga yan na mag-subside kasi enter barangay po yung nakuha sa kanila. Yung barangay Sungkil po natin at barangay Dalonge. Depende po yan sir kung gaano po kabilis bumaba yung tubig din natin sa Sinukalan or sa kalapit creek po nila sir. Pero pag minsan po inaabot po yun ng 1 week bago po humupa yung tubig sa kanila. Ang pinakamataas po na na-record po natin sa may barangay Sungkil po kung saan po, doon po kasi mababang area po talaga yung, mas mababa po sa daan yung kinalalagyan ng mga bahay po nila. Kaya po, minsan po maabot po doon ng lagpas tao po yung level ng tubig po sa kanila. Bumaba na po dahil nakita din naman po natin, bumaba na rin po yung water level ng Sinukalan po natin. And po sa mga kababayan po natin dito sa bayan po ng Santa Barbara, ayan po, pinapayuhan pa rin po namin ang lahat na maging alert at mag-ingat pa rin po dahil po hindi pa rin po natin alam kung hanggang kailan po itong pag-ulan na mararanasan natin. At syempre po sa mga barangay po natin na malapit sa mga kailugan, pinapayuhan po ang lahat na kung maaari po huwag po nating hayaan na maligo sa mga ilog po yung mga bata o mga mamamayan po natin dyan para po makaiwas po tayo sa iba pang pwedeng mangyari sa atin. Ayan po Prami ang naging panayam natin kay Mary Angeline Zulueta, ang DRRM Officer 1 ng Santa Barbara MDRRMO. At kanina din no sa bayan ng Santa Barbara may mga ilan na may klase kung saan no may mga ibang mga eskwelahan ang nagbukas ng klase, pero ayon kay Ma'am Mary Angeline, mamayang hapon ay idedeklara din nila ang suspension ng klase kasi hindi na nila pwedeng ideklara ngayong oras na ito dahil may mga ilan nang nakapasok na sa kanilang mga eskwelahan. So may mga ilan kasi na mga bayan or barangay dito sa Santa Barbara ang nalubog sa baha, so talagang hindi sila pwedeng pumasok, lalo na itong barangay Dalonge no, dito sa elementary school talagang nakita natin ang sitwasyon, medyo mataas ang tubig dito nga sa eskwelahan nila, kahit pa may mga ilan din no mataas ang area ng high school no.
at syempre yung ilan ding mga lugar dito pa sa kalsada nila sa barangay Dalongge. Kaya may mga ilan din na mga kababayan tayo na patuloy pa rin na namumuhay kahit talagang mataas ang tubig dito sa kanilang nasasakupan. May mga nagtrabaho at syempre may mga ilan pang patuloy pa rin na naggagawa ng kanilang mga trabaho dito sa kanilang barangay kahit pa ganito ang sitwasyon. So yan na muna, Bombo Frami, ang ating update o latest dito sa bayan ng Santa Barbara para sa programang Bombo Hanay Big Time, Patrol numero 5. Bombo Libre na kumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!